Ayoko kay Duterte kasi mamamatay tao yan. Ayoko kay Duterte kasi tuta yan ng China. Mas lalong ayaw ko kay Duterte kasi naku, palamura. Yan ang sinasabi ng mga bashers at mga taong hindi alam ang kanilang sinasabi. Unang-una, pag-usapan natin yung pagmumura ni FPRRD. Sino ba ang kanyang minumura? 'Di ba? Yung mga masasamang tao, yung mga masasamang loob o kriminal. Excuse me, kriminal ka ba? Bakit affected ka? Sabihin na natin na baka gayahin ng mga kabataan. Pag-usapan natin ang mga magulang. Alam naman natin na anytime talaga, manonood ng TV ang bata. Hindi lang naman si FPRRD ang kanilang napapanood. Kahit nga siguro sa komunidad ninyo, marami ding nagmumura. That's the role of the parents, ng mga magulang na turuan ng mabuting asal yung anak nila. Pero pigilan mo si FPRRD na takutin ang mga kriminal? Ano ka? Tagapagtanggol ng mga kriminal? Tapos eto pa yung hindi mamatay-matay na issue na mamamatay tao si FPRRD. Ilang general pa ba ang tatanungin? Ilang pulis pa ba ang magsasabi na ni minsan hindi sila tinuruan at sinabihan ni FPRRD na patayin mo ito, si Poncio Pilato? No. Ang tinuturo sa kanila, kung hindi malinaw sa inyo kasi actually sa live ni FPRRD mula pa noon na hindi pa siya presidente hanggang ngayon, paulit-ulit niyang sinasabi na dapat self-defense yan. Kung nanlaban, saka mo lang gagawin ang dapat mong gawin, which is, depensahan mo ang sarili mo kasi sino bang gusto mong mamatay? Ang kriminal o ang pulis? Oo, totoo na, may mga tiwaling pulis pero hindi lahat. Bakit? Kasi kung hindi maayos ang ibang mga pulis, dapat walang insurgency free, 'di ba? Dapat hindi nag-surrender yung mga NPA, dapat hanggang ngayon magulo pa rin ang Pilipinas, lalong-lalo na ang Mindanao. So, sabihin na natin mamamatay tao. Kanino? Sino ang nagsasabi na mamamatay tao? Yung mga kriminal? Yung mga involved sa droga? Kasi, sa totoo lang, naiintindihan naman lahat ng mga Pilipino ang sinasabi ni FPRRD. Sino lang ba ang hindi nakakaintindi? Sino lang ba ang hanggang ngayon malaki pa rin ang bibig sa kakasabi na maraming biktima si FPRRD? My God, magpakatotoo naman tayo. Kung sabihin natin na labanan sa droga, talagang madugo yan. 'Di ba? We have to understand na talagang marami ang pwedeng madamay dyan. Kaya nga sinabi niya, inaako ko ang responsibilidad na hindi perpekto ang war on drugs. Pero base sa napakaraming comments sa video ko, marami ang nagsasabi na talagang naging maayos ang bayan nila. Kasama na yung bayan ko. So, hindi ba natin pwedeng i-appreciate yung nagawa ni FPRRD para sa bansa natin sa loob ng 6 na taon? And finally, tuta ng China. Sana nga maging tuta na lang tayong lahat ng China. Kasi, guys, to be very honest, I've been to China last 2019. Napakaganda ng lugar nila. Alam mo yung, kahit na sabihin natin, may MRT kayo, may MRT naman kami sa Pilipinas, iba talaga ang serbisyo doon. Alam mo ba kung magkano lang ang bayad ng train nila? Napaka-convenient talaga. Napakadaling sumakay. Napakaganda. 'Di ba? Dapat maging proud sana tayo na magkaroon tayo ng mas magandang infrastruktura sa tulong ng China. Pero anong ginagawa ng mga Pilipino? Anong ginagawa ng gobyerno ngayon? Tinigil lahat ng projects. Wala na nga tayong build eh. Wala na lahat. 'Di ba? Kasi akala natin okay na ang Pilipinas ngayon. Parang feeling natin okay yung bayan natin. But to be very honest, alam nyo ba ang rason bakit ang daming OFW ang sumusuporta kay FPRRD? Kasi pareha kami nang nakikita na ganito pala kung nagtatrabaho ng maayos ang gobyerno. Ganito pala kaganda ang lugar kung talagang ginagamit ng maayos ang buwis ng tao. So ngayon,
sinasabi nyo na tuta ng China si FPRRD, isama nyo na rin ako. Kasi kung makikita nyo lang ang bansang China, napakaganda, napaka-advanced, at talagang ang importante yung transportation nila. Talagang ang mura lang ng ticket ng train, tapos napaka-convenient kung gusto mo mag-taxi, kung gusto mo mag-bus, talagang napakamura. Sa atin, sa Pilipinas, nung umuwi ako, magkano yung mga binayaran ko sa kailangang bayaran? Imagine mo, yung light ferry, magkano na yon sa isang tao? Napakamahal po ng transportasyon sa atin, kaya hindi natin kayang mag-travel kahit sa sarili nating bansa.